Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng 1PH, 4 minutes ago. Good news po ito para kay BP Sara. Bad news para ka PBBM, Romualdez at iba pa. Okay. Unconstitutional impeachment versus BP Sara. Breaking. Pinagtibay ng Supreme Court ang nauna nitong desisyon na idineklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ng una ng unanimous ang boto ng Supreme Court noong July 2025 para pigilan ang Senado na ituloy ang impeachment trial dahil sa probisyon sa konstitusyon na nagbabawal ng higit sa isang impeachment proceeding sa loob ng isang taon. Tinanggihan din ng Supreme Court ang motion for reconsideration ng House of Representatives matapos igiit na may factual errors. Oh, salamat. So, pag mabalitaan ito ni BP Sara, sigurado tuwan-tuwa yun. So, tapos ng usapin. Anong masasabi ngayon ni Romualdez? Anong masasabi ni Senator Soto? Dahil si Senator Soto, ano sabi niya? There's a legal luminary. Nakalimutan ko na. Basta, pwedeng, gustong-gustong matuloy. Kahit may desisyon na sa Supreme Court, di ba? Sa Senado. Gustong-gusto ni na Senator Soto. Sino pa yung mga kasama niya? Senator Hontiveros, Pangilinan. Isa pa yung grupo nila. 5 sila na, 5 o 4. Ayan. Soto, Hontiveros, Pangilinan, Bam Aquino, at ayan, 4. Panglima si Lacson na abstention. So yung all others i-archive yung impeachment dahil nga sa desisyon. Ang gusto ni na Soto plus mga dilawang is wag i-archive, tuloy pa rin. So ano kaya ang masasabi nila? Nagsalita na po ang Supreme Court. Sana matuto na kayo. Sana sundin nyo na yung proseso. Bara-bara, kung tawag sa Bisaya, Tagalog, bara-bara, yung biglaan lang. Pero mo yan, in just one day, napaperma nila ang 215 congressman, inakyat kaagad sa Senado, tapos gusto nila forthwith trial o proceedings na kaagad. Mabuti na lang at ang Senate President, si Escudero, hindi siya nagpadala sa dikta ng mga kongresista, lalo na si Romualdez. O nung nag-open ang 20th Congress, na Soto, nandyan na sila. Grabing legal, sino kaya yung legal luminary na sinasabi ni Soto na nagsasabing pwedeng ituloy ng Senado ang trial kasi nga the sole power, ang tanging nabigyan ng karapatan na magdinig ng impeachment complaint ay ang Senado lang, hindi daw ang Supreme Court. Ano ba yan? So, again makikita natin kahit medyo mabagal, slowly but surely. So, anong mga susunod nating aabangan na desisyon ng Supreme Court? Yung
writ of habeas corpus petition na isinampa ng mga magkakapatid na Duterte. Pinag-uusapan na yan eh. So, magdasal po tayo para sa isang favorable decision na naman, kagaya nito ba, na biglang magdesisyon ang Supreme Court na ibalik nyo, orderan niya ang Executive Department, ibalik nyo si PRRD dito sa Pilipinas kasi na-violate ang kanyang constitutional right. Oh! Sana darating yung ganyang ano. So ano kaya mangyari kung paboran ng Korte Suprema yung habeas corpus petition ng mga magkakapatid na Duterte at orderan ang executive na pabalikin si Tatay Digong, i-present siya ng buhay. Anong gagawin ng Marcos Jr. administration? Nako, lose yung talo. Pwede niyang sundin ang utos ng Korte Suprema at gagawin ng paraan para makuha si Tatay Digong doon sa ano. Kailang ang repercussion naman dyan is yung mapapasama ang image niya sa buong mundo. Pwede niyang hindi sundin. Sabihin lang niya na wala na kaming magagawa dahil under na ng ano. Kung gano'n ang desisyon niya, nako, lalong magagalit ang taong bayan sa kanya, kay Marcos Jr., at lalo silang matatalo pagdating sa 2028 na eleksyon. Ganon ang senaryong nakikita ko once na mag-decide ang Supreme Court pabor sa writ of habeas corpus petition ng mga Duterte. Ano ba yung kawawa eh? Sabi ni Attorney Guanzon, kung sabi simba ko nakunod, hindi sana mangyari. Pag mamatay si Digong sa ICC Netherlands, nako, siguradong mananalo na si VP Sara as president sa 2028. Kung, sabi naman niya, makabalik si Digong na buhay, mananalo pa rin si VP Sara. So, wala talaga, parang ang ginawa ng administrasyon ito, parang pinukpok niya o nila ang ulo nila ng sariling ng martilyo. Ganon ang kalagayan. So, congratulations VP Sara sa panalong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin